Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, dito pa rin tayo, FRBL Andaksan 7. At yung re-review nating battle ay kakaiba. James Overman versus Cerces. So bakit nasabi kong kakaiba? Kasi alam naman natin, ang estilo ni Cerces ay more on technicalities, 'di ba? Wala masyadong mga direct na punto, mga references, at more on technical talaga yung pinaka structure ng sulat ni Cerces. Ngayon, nasabi ko siyang kakaiba kasi ang kaharap niya ay si James Overman na more on actually di ko alam kung ano yung pinaka estilo ni James Overman more on left field ba siya, left field ba nating matatawag yung estilo ni James Overman or technical din. So at some point may pagka style clash, pero at some point din parehas silang technical. Kaya nasabi ko siyang kakaiba kasi hindi natin alam kung paano magka-clash yung ganitong klaseng estilo. 'Di ba? Cerces versus James Overman, at si Cerces, syempre ano na to, batikan na to, lamang na to sa experience pagdating sa battle rap. Si James Overman naman, debut niya sa FRBL. We don't know if bumabattle na talaga si James Overman kasi una siya nagpakita sa atin sa mundo ng rap industry or sa battle rap 1 minutes 'di ba? 1 minutes. Tapos after nun, Motus, tapos ito FRBL. Di lang natin sure kung bumabattle siya before siya mag 1 minute sa flip top, 'di ba? So yun lang. At tingnan natin kung anong klaseng battle ang magaganap sa battle na to. So game. Para Cerces, one up two. Game. Andaksan 7. Let's One up tournament. Unang bahan para Cerces, one up two. Andaksan 7. Let's go. Shot! One up tournament pa nga. Shot! Sabi niya kay Game. Antonim, siya daw yung chosen one. Antonym, ito yung sinasabi ko na battle niya sa FRP flip top 1 minute. Si Antonym yung kalaban niya doon. Sabi niya kay Antonim, siya daw yung chosen one. Mana LeBron James. Overrated yan. Ito yung paborito ng mga nerdo sa Reddit. Napagjakulan. Pero Gago. ngayon maiinggit sila sa akin. Pagkat kanilang manok harap-harapan. Napuputukan sa goodbye sa sabungan. Irekta sa taal hanggang sa dina. Rin matagpuan tulad ng iyong mga linya. Ika'y magpuputol-putol na rin. Yung dugo mo maglalawa, utak mong lalim-laliman, hahanapin sa bangin. Ang kaso, sobrang lalim ng aking bangin kahit yung idol yung si Sayad, dito kayang talunin. And speaking of Sayad, mga tagahanga mo, tagahanga niya, iisa lang ang hinihiling na sa tuwing kayo'y magtatanghal, sana lang hindi na marumi. Ang kaso, lagi niyong binibigo kung anong inaasahan nang dahil sa iyong katangahan, yung tamis ng tagumpay, hindi mo malasahan. 0-2 ka na sa flip top, 0-3 ka pa sa Motus. Aba, di lang 2 beses, 5 beses mo na yan. Dinaig pa si Badang, yung tito na gurang, panalo niyan wala. Tamang si James ka nga, na napalaban dun sa Warriors na Durant noong 2018. Finals,
Di ba merong James na nawales? Tapos ngayong FRBL, finals, tong James na tinangkilik ng pandemic, agad-agarang napalis. Kasi nga kanina pa nalalawayan ng aking mga dura. Kung pang-anim na kahit mo na to, wala pa rin matuto ka na magtagalog ng diretso. Hindi yung panay alanganin ng bitaw, parang gender ni Sir Deo. Hindi na rin sikreto na ganito, mga kursunada ng mayor na makasama. Singit ko lang yung LeBron James, pandemic. Di ba yung nag-champion yung Lakers, di ba, yun, bubble. So, yun. Sa preso, yung tipong birheng makukulong tapos lalaya na yung butas ng puwet, galata na ng reno, putang ina mo! Parang si Julia Barreto, yung artista na flat-chested. Oo, yung wala pang future dito. Ang tanging bukas sa yung nag-aantay. 'Di ba? So tama tayo sa pag-breakdown ng estilo ni Xerxes, 'di ba? More on more on references tsaka mga direct na punto. So ayun, pinapakita sa atin ni Xerxes na ganun yung atake niya talaga. Parang si Julia Barreto, yung artista na flat-chested. Yung wala kang future dito. Ang tanging bukas sa yung nag-aantay. Kabaong, patinicho, lugaw, cappuccino, yung lamay, parang sa kasino, panay chips. Sa ibabaw ng lamesa, walang maaninag na mamiso. At sa araw ng libeng, madalas na makalimot, makikita, nakalimo. Ikaw ay inabuso nitong tito na di pa hinihipo. Yeah! Okay. Ayun na, malakas yun. Hindi natin pwedeng i-underestimate yung ganong kalakas na Xerxes, no? Ang linis ng pinakita niyang performance dito. Ang ganda ng mga references niya, which is ayun nga yung sinasabi ko sa inyo na more on references at mga direct punto ang structure ng sulat ni Xerxes. At ayun, pinakita niya sa atin kung gaano ka-direct yung mga punto niya doon, mga references niya at mga suntok niya. Kaso may kulang lang ng konti lang naman, hindi naman siya ganun laki, no? So ang lang sa akin, balanse naman yung approach ni Xerxes dito sa estilo na pinakita niya. Pero yung mga yung mga mabibigat na punchline, which is inahanap ko palagi sa tuwing may mga kantong klaseng battle, no? Yung pinaka-epektibo, kumbaga pinaka-haymaker or sabihin nating room shaker sa sa battle. Yun yung hinahanap ko palagi. Pero since Xerxes, alam natin kung ano yung structure ng rounds nito, masasabi natin isang solidong round yun. 'Di ba? So, tignan natin kung anong ibabawi ni James Overman sa ganong kalakas na Xerxes. Malakas yun, Overman, let's go! Game. Saktong kamukha ko si Leonidas, mukha kang binabaybas. Mukha mo iniisip ni Mike Swift nung sabi niya the Aitas. Mukha kang mahalagang parte ng kasaysayan ng Visayas. Gago. Si Manong maraming mapapahirapang historian. Yung pangalan niya Persian, yung mukha niya Mangi Mongolian. Ako kay Bakong Gol lang. Inang pambungad yan, no? I guess ganyan talaga ako. Kakaiba masyado. Ang kaso, hindi to Cavite, dito sa Pasig ang tao sanay na sa bago. Si Kagawad nag-flood sakto, pigaan ng trapo. Personalan lang gago, no to politics. Di ako yung Siga sa Pasig, ikaw yung Cavite sa Cavities. Sabi ng Dentalic at Dental Clinic, ngipin ng Homo habilis. Hindi ka pinagpala at hindi ka papalarin. At putang inakatatang, hindi mo ako mamamain. Walang papunta ka palang, pabalik na ako kung iba tayo ng tatahakin. Pagawa tayo ng yun, ang sarap nun sarap nung na yun, linya na yun. Walang papunta na ako. Tangin ang lupit nun, ulitin natin yun. Hindi ka papalarin. At solid. Putang inakatatang, hindi mo ako mamamain. Walang papunta ka palang, pabalik na ako kung iba tayo ng tatahakin. So, ang linis ng setup, tapos worth it yung landing. Damn, sana makarinig pa tayo ng 2-3 ganon dito sa round na to. Ang ganda nun.
Gawa tayo ng katagang bagay sa kasaysayan na utang ina katatang, Lupit. hindi mo ako mamamain. Walang papunta ka palang, pabalik na ako kung iba tayo ng tatahakin. Yeah. So gawa tayo ng katagang bagay sa kasaysayan natin. Pawala pa lang yung tsansa mo, matagal nang nasa sakin. Tang ina. So gawa tayo ng katagang bagay sa kasaysayan natin. Pawala pa lang yung tsansa mo, matagal nang nasa sakin. Tuwang-tuwa ka sa parents bill ni Panfilo Lacson. Mukha kang magaling mag-spell ng Scarlett Johansson. Na maraming irarason. In a way, ako rin nag-Jurassic Park Marathon. Scarlett Johansson, si ano yun eh, si Black Widow sa Avengers, yung babae. Si Lucy, ayun na lang, si Lucy sa yung nagsasabi na alamat daw ng USB, alamat ng flash drive. So sobrang talino niya na sa ending, 'di ba? Naging flash drive siya. Yun, si Lucy, siya si Scarlett Johansson. Na maraming irarason. In a way, ako rin nag-Jurassic Park Marathon, kakaaral ng dinosaur. Nagkamali ka ng focus. Pinanood kitang mapahiya sa Titus Bloodway at Motus. Ang tigas ng ulo neto. Pachycephalosaurus. Alam niyo, hindi niyo alam yung dinosaur na yung may helmet yung gano'n. Tangina. Pati dinosaur ano. Alam niyo sa national yung kartulinang merong science, math. Dati kabisa ko yung lahat, tas bagong batch re-restock. Yung nanay ko kasi kay estilo nyo sa Ekisan sa Etivac. Panigatong lang ng poster, maitago lang yung hollow blocks. Hindi ko lang matatawa kayo doon or maawa sa akin. Dise, no? Hindi lang halatang husto. North Triangle, San Roque, pinalaki rin ng squatter to. In a sense, hindi lang ikaw yung pinadala ng triangulo. Kalata may lamang sa akin kung puki ng into. Mas malala siyo, hinihingaan ko dati ng pamasko. Isang salang lang ng Bryan Adams, tang inapaldo. Do I have to say the words? Tapos ano yan, 300 yun. Nakipag-animalan ka kay Tarzan. Nakatutok na kay Xerxes, hawak-hawak ko na Spartan. Wakang Buddha nagaganja, maglalabas ako ng shotgun. Pwede rin tong 29 mang 29 ng tao. Pwede ngat-ngatin tong 44 ng Bulldog 44. May pahabol pa ang puta ng hila yung aso. What? It's motherfucking... Oh! Time? Tang ina mo. Isang handang James Overman yun. First time ko ata magbibigay ng ganitong score kay James Overman, guys. Sa 10-9. Hindi. 10-8. Wait lang. 10-9 in favor of James Overman. Tangina, first time kong bigyan si James Overman ng 10 puntos, guys. Ganon kalinis, kapulido yung round ni James Overman. Nakuha niya yung momentum doon sa walang papunta ka pa lang, pabalik na ako kung magkaiba tayo ng tatahakin. Puta, ang ganda nun. Tapos yun, nagsunod-sunod na. 'Di ba? Ang ganda nung pagkuha niya ng momentum eh. Kasi nakuha ng tao yon, na-absorb ng tao yon, nanamnam ng tao yon, puta. Ang ganda nung setup, 'di ba? Tapos maglalan sa ganon. Sorry kay Xerxes, solid yung round 1 ni Xerxes, men. Solid yun. Sabi ko nga sa inyo, yung structure ng sulat ni Xerxes, ganun din yung sinabi ko kanina bago tayo mag-start. Pinakita niya sa atin na ganun talaga siya magsulat, ganun talaga yung structure niya. Pero yung James Overman, guys, puta, kakaiba, sobrang linis, 'di ba? Ang ganda ng delivery, kalmado, pero yung punto, yung DN, yung impact ng bawat lines, bawat punchlines na para kay Xerxes tumatatak. James Overman yun, tol. Malinaw. 10-9. Round 2. Check. Paboritong MC din ni Arik.
siya yung saitong mabuti. Isipin nyo, wala pang napapatunayan nung unang laban nagkalat pero agad-agaran, pinabattle pa uli. Putang ina, kuhang-kuha niya. Yung kiliti ni Arik, palibhasa, alam nyo ng lahat kung ano requirement sa uprising. Kaya yung pag-joke, madalas niyang ginagamit. Oo, sinasadya mo yun. Nagbabaka sakali sa uprising ay mahugot. Sa battle, di baling wala na raw masabi. Kasi sa tingin niya, yun ay good shot sa Pangulo. Ano ka? Si Bongo kay Digong? Pwestong mahilig mag-Ingles, mabibigyan ng X. Kahit hindi hurado si Binoy. Nang sa gayon, magkaroon ka na ng linyang tatatak sa iyong bibig pagkat uuwi ka na bingot. Pero di basta-basta bibigwas. Then jab straight sa kahuk. Panay haymaker ang makikita. Parang highlights lang ni Wilder. Tapos yung video nakalupaw. Ganda nun, ganda nun. Pero di basta-basta bibigwas. Then jab straight sa kahuk. Panay haymaker ang makikita. Parang highlights lang ni Wilder. Tapos yung video. Puro haymakers lang ang makikita. Parang highlights lang ni Wilder. Kilala si Wilder? Deontay Wilder. Former WBC heavyweight champion. At dati, ang record niya nung wala pa siyang talo, I think 42 wins, 41 knockout. Doon pa lang, alam niyo na yung sagot, 'di ba? Kaya ang reference dito, ang line ni Cerces dito, parang highlights lang ni Wilder, 'di ba? Puro haymaker, parang highlights ni Wilder. So si Deontay Wilder, ayun nga, former WBC champ, at kung papanoorin niyo yung mga highlights niya, since 42-0 siya before, yung 41 doon, knockout, ayun, puro haymaker talaga yun, na tulog talaga yung kalaban. So ayun yung reference na ginamit ni dito ni Cerces. Baka lang di kayo aware eh. So yung iba. So yun lang, in-explain ko lang. Pero ngayon hindi na siya 42-0 si Wilder. Alam ko meron na siyang tatlong talo or apat. Ang unang talo niya, actually, ang unang dumungis sa record niya yung tabla. Tabla kasi sila ni Fury. Tapos next talo na siya kay Fury. Nagkaroon ng trilogy, talo siya ulit. So may dalawang talo na siya. Tapos yung pangatlong talo niya, alam ko kay Tony Parker. Basta alam ko apat na yung apat o tatlo na yung talo niya. Okay, yun lang. Game. Basta Parker yung si Parker yung huling nakatalo sa kanya. Okay, yun lang. Nabingot, pero di basta-basta bibigwas. Then jab straight sa kahuk. Panay haymaker ang makikita. Parang highlights lang ni Wilder. Tapos yung video nakalupa ulit-ulit. Nababagsak London Bridge sa awitin na pambata. Mga performance niya di pwedeng ikumpara sa hit song ni Rob Thomas at Santana. Yung tapatan niya ni Il sobrang lamya. Hindi yun nakukonsider na bakbakan. Mas tawag doon baklaan. Parang Cerdeo versus Jonas. Kaso lang yung sa inyo ni Kevin di na kailangan ng make-upan. Ang lansa-lansa nyo. Bar fight na ba yun? Mas violente pa yung aurang hindi pa nakakita ng binaba na short. Ganto ang itsura ng mga madalas biktima ng hold-up. Ganto naman ang itsura ng hold-upper. Gago. Na short. Ganto ang itsura ng mga madalas biktima ng hold-up. Ganto naman ang itsura ng hold-upper. Gago din sa sarili. Na mahilig lang sa Pornhub. Kaya nga taggipet o taglibog, bisyo ko manutok, at ngayong ikaw ay natutukan, ikaw na ang bahala kung ibibigay lahat o lahat ito susubok. Bakit nga ba tong si James Overman? James Overman. Ang hilig sa reverse cowgirl na position. Gago. Siya ay musmus pa, magdamag sumasakay sa putang ilang tsubibo. At ngayong matured na siya, sapat na daw ilang minutong pag-upo sa mga 6 inches na chorizo. Pero sa akin, baka hindi ka mag-enjoy. Pero hindi dahil ako'y kinulang sa pulgada. Di mo to gugustuhin? Kasi yung burat ko, puro nana.
Ako'y Gago. Tang ina dinidis yung sarili. Gagi. Purado, puro nana, ako'y kumantot ng puta na may tulo para lamang na mahawa. Nang sa gayon, ikaw ay bugahan ng melted cheese dyan sa bunganga. Bababuyin ang maigi tong miyembro ng LGBT. Gago. Aking rounds, ibabato sa ulo nitong pekeng binibini. At kung hindi man, agad na bumagsak. Ako hindi nyo masisisi. Abangan nyo na lang sa round 3. Kanyang madedelay na pagtihaya para bang si Mick Pinisi. Pangalawang banat. Delay na pagtiyaya parang si Mick Pinisi. Okay, yung bloopers ni Mick Pinisi, no? PBA player naman yun, si Mick Pinisi. Okay. Ay, lakas din ng consistent si Xerxes from round 1 to 2. Ang ganda nung approach, ang ganda nung latag, tapos medyo mabagal lang, slow start si Xerxes kasi kung ano yung round 1 niya, okay naman, consistent. Naging pataas naman yung performance sa round 1. And then, yung start niya dito sa round 2, kung ano yung naging second half niya, nadala niya eh. Kung ano kung paano tinapos ni Xerxes yung round 1 niya, ganun niya pinasok yung round 2. So, halos the same. Kaso nga lang, para sa akin, hindi, matagal yung pag-angat ng energy ng performance. Since inumpisa ni Xerxes kung paano niya tinapos yung round 1, syempre still pataas pa rin dapat. Kaso nga lang dito sa round 2, medyo mabagal yung pagkuha niya ng momentum, 'di ba? Sa second half pumalo, sa second half umepekto yung mga haymakers niya, yung mga punchlines niya. Pero overall, andun pa rin tayo sa kung paano yung structure, kung ano yung structure ng sulat ni Xerxes, references, technicals, at yun, diba? Isang solidong round pa rin para kay Xerxes. Wag lang mauulit yung ganung performance si James Overman kasi para sa akin matatabunan pa rin yun. So yun, we're not closing the doors again for Xerxes. Still beatable naman yun, and it depends on James Overman kung paano niya tatalunin yun. So yun, game. James Overman, let's go! Okay, rape bars. Kinda gay. Napansin nyo ba na mga pangit lang yung nagbabanta ng rape? Gago. Kasi kung ako yung nagsabi ng ganong threat, baka yung kalaba ko magsabi na okay, ano time and place? First na rebuttal, you know. Hey! Okay, anyways. May sinunog na truck sa Ayala. May mga nambaril sa recto. May hinatulan ng kamatayan sa pagsulat ng El Filibusterismo. Pakinggan natin ang kasaysayan pag siya'y nagparinig ng echo, kasabay ng matungis na batas, yung pagbabalik ng fuego. Biglang naging tol sa akin, Makasarileno o baka Nazareno sa tapat ng Fariseo. Kasi tinularan mo yung balbas. Tinularan ko kung paano niya tinataas yung antas. Sino sa atin talaga yung nakasunod sa batas? Ginagaya mo yung bigkas, nilalakad ko yung landas. Xerxes, baka di na ako makapag-komento sa sa performance ni James. Ibang klase. Sana magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng performance ni James Overman. Sana. Zero, pinataas yung antas. Sino sa atin talaga yung nakasunod sa batas? Ginagaya mo yung bigkas, nilalakad ko yung landas. Xerxes, baka Xerox. Yung bagay sa pagbabatas ni Xerxes Double Cross, alam nyo, Roberto Boy Paos, alam ko, alam mo, alam niya,
Nasa razor pala ng tito ko, kikilabutan ka na, putang inawala. On camera, pareho tayong kontrabida. Mukha akong pinabata na Bong Revilla, mukha kang bumabatel na longganisa. Tabihan mo ng white wine at asparagus, la Dolce Vita. Ikaw yung man-child na tinutukoy ni Sabrina Carpenter. Ay, isang linggo mong pinagjakulan si Imelda Papin, sir. Gagi. Pero yung tunay na diva, username double cross sa flip-top subreddit, try nyo hanapin there. Si Sir Sana, nung nag-announce ng tryout sa 1 Minutes Luzon, wala talagang pag-asa. Nung lumabas yung lineups ng 1 Minutes Luzon, sawa na lahat sa kakareklamo mo, pati yung gamit mo na Oppo phone. Mas bitch pa tong double X na may double X chromosomes. Tapos iyakin ka pa pag nag-choke ka. Inang to. May ganito pala siya. Hindi niya inayos dun sa 1 minute, sa Motus. Inan James Overman to. Inan lupit, men. Tong kakareklamo mo, pati yung gamit mo na Oppo phone. Mas bitch pa tong double X na may double X chromosomes. Tapos iyakin ka pa pag nag-choke ka dong. Nung nakalimot ka kay Blaser, sabi mo, putang ina! Putang ina! Tanginang whining yan, lumagpas sa soprano. Talagang yung manong pa yung madamdamin masyado. XY! Kalalaki XY. ng tao. XY, kalalaki mong tao. What a reference! What a reference. Grabe tong grabe tong Overman ngayon. Tang inang lakas gagi. Sa soprano. Talagang yung manong pa yung madamdamin masyado. XY! Kalalaki mong tao. Ang ganda nun, no? Ang masaklap mapagpatultong tong bakla na tulongges. Wala akong battle na yung kalaban ko, masayang binasa yung comments. No offense. Nasusundan ko ikot ng mundo at naglalaro ka ng Jolens. Ako'y kasing takaw na baunawa, gago-agaw at tensyon, yes. Nakaabang sa araw na sisikat, tas biglang buenas noches. Yung anak mo na mamanghas. Di ba yung Bakunawa? Ayun, Bakunawa yung reference, tapos ano yung kakainin yung... Ako'y kasing takaw na baunawa, gago-agaw at tensyon, yes. Nakaabang sa araw na sisikat, tas biglang buenas noches. Diba? Ganda nung gland, no? Ginamit niyang reference yung Bakunawa, tapos snatch or kakain. Ganda nun. Punong-puno ng haymaker ang round 2 ni James. Yung anak mo na mamanghasa sa kung paano ka naging tatay. Tingin mo mabuti buhay niya dahil ikaw yung tatay. Ang totoo mabuti buhay niya kahit ikaw yung tatay. Gabing-gabi nagtatanong sa Diyos Ama kung bakit ikaw yung tatay. Habang tumatanda, dumadami yung mga dapat mo tanggapin. Yung mukha mo di ba bagay sa kahit anong klase na magazine, maliban na lang sa isang klase na magazine na pag inubos mapapaskil yung mukha mo sa tarpaulin. Over! Magazine, tas matalagay sa tarpaulin. Tang ina. Yung mukha mo di ba bagay sa kahit anong klase na magazine, magazine na clip yun, ha? Klase na magazine na pag inubos mapapaskil yung mukha mo sa tarpaulin. Barel, no? Over! Okay, ina James Overman, men. Hindi na ako mag-explain. Kita nyo naman kung ano yung nagiging reaction ko dito sa round 2 niya. Akala ko Akala ko nawalan ng momentum. Akala ko naputol yung yung energy level, performance level, pero hindi, men. Pataas ng pataas ng pataas. James Overman yun. Perfect 10. Tang ina, perfect 10 para kay James Overman, ha. 10-9 in favor of James Overman. Hindi na ako masyadong magbibigay ng mahabang explanation. Nakita nyo naman, 'di ba? My reaction speaks itself, and I think during naman ng performance ni James Overman, 'di ba? Nakita nyo yung reaction ko kung gaano kaganda yung mga setups niya,
yung land ng haymaker, punchline, sobrang worthy. 1 and 2, James Oberman. 20 to 18. Perfect 10. Let's go! Check. Let's go! Check. Oh! Check! Galit sa malinis magtrabaho. Kung nagkakalat lang sa entablado. Sa flag gusto pang lumusong. Magpapakabilyar ba tong si Konyo? Ang kaso wala naman ditong dagat ng basura. Bilyar dagat ng basura. Gumo. Kaya ako'y di nakikinahon, di ka na makakaahon tatatak. Bawat punto kong ibabaon tila tinta sa karayong papatak. Luha ng iyong kaalak sapagkat makakagat nitong balakon pagkatapos ko sa bis na mabanges ang sunod. Pusi na maamo na aking tsatsap-tsapin tatadyarin hanggang sa maging sopong na asado. Palagi kong nauutal. Siguro nga kabado. Sa kape na sobrahan itong bading. Cravings niya kasi barako. So paano man nanalo magiging luni na ako. Kasi nga, ako'y tuluyan ang napanot. So, at sa flip top, siguro di na nga papasok. Pero bago ang lahat, ibabad ko muna tong pinilit na ipasok ko para kang burat na ginamit na pandonselya. Ang kaso sa puwet ka ay pinasok, kaya sa iyong paglabas, puro shit lang ang nakikita. Oo, nagkakalat lang yan. Kaya nga dapat bitbitin na lang mga bouncer. O di kaya sa sunod mong paglabag para di na magkalat, magsuot ka naman ng pampers. Kasi sanggol pa nga, palagi niyang nadadapa, halata naman sa standing. 0-5, sa battle, ginawa mo na ata, piso ang mag-planking. Aminado, sa eksena ako'y wala na ang dating. Sa battle ko, wala na rin nasasabik. Ibig lang sabihin sa akin, wala kang aasahan na karisma. Kahit pa yung record mo ay nagpapakabagsek kesa sa aming dalawa. Basta pipiliin ng mga taong makita sila na Rhodes mag-spit. Gago. Sobrang pangit kasi ng yung linya. Parang pek-pek na sisilip kapag may lola na nag-split. Sa akin, buhay niya nag-iiksik na para bang hindi na muli kakain ng pansit. Yung tipong hindi aanukin ng kapitbahay kahit pa magsoli ng walis. At ngayong naisoli na yung sinasakyan ng witch, malamang makakatikim na naman ng swift at sa FRBL. Kung yung sarili pirit pa rin isisiksik, lahat kayo mababahin sa paminta kong madidikdik. Kasi nga, umibabaw ka kay Rayan hanggang siya ay magtapos. Pagtapos niyong mag-69, ngayon ka naman na double cross. Okay. Worst round ni Cerces itong round 3. Hindi niya nadala yung 1 and 2 performance niya dito sa round 3. Yung round 3 naging monotone, naging flat. Or baka lang ito, pwede ring maging rason to eh. Baka lang sa sobrang lakas ng 1 and 2 ni James Oberman, naging average na lang talaga yung performance ni Cerces. Pero all 3 rounds si Cerces, yung round 3 yung pinakamasasabi kong pinakamahina. Okay? Pero yun, still monotone at kung ano yung structure ng sulat talaga ni Cerces, ayun at ayun din. Yun, James Oberman game, round 3. Uling banat para kay James Oberman, let's go! Sinet up na kayo, sir. Sinet up na ni Rhea, ni M-Site, ni Gapo sa kanyang pagtatapos. Tinimbre ka kay Cerces, ganyan kanila, dinoble cross. Tang-inang tsubayan, abot esophagus. May isang pangalan na lang kinulang, boss. Si Alaric Yuson. Huwag kang umasang madadaan mo yon sa pagjajakol mong closer. Ako yung paraan niya para ipamukha sa yung it's motherfucking over. Huwag nyo nang itanong kung kailan bibigyan ng shot to. Huwag mo nang paabuting pinipilit mo yung tao via spirito ng baso. Boss Arik, baka naman, tang-inang yan. Ang kapal na mukha mo, kaka-DM kay Enigma. Mas makapal yung mukha ko, kaka-DM kay Miss Nina. Burado na yung CCTV ng linya-linya. Historically, yung Cerces ng kasaysayan, deboto ng Zoroastria.
Ito yung relihiyong pinagkuhanan ng konsepto ng Messiah. Pero pag nag-iisip ka ng Diyos ngayon na galing sa kanlurang Asya, ang kilala natin Heso Kristo at hindi Ahura Mazda. Sersis nakakailana. Yung Ekisan, ganun-ganun yung pagkakakilala, yung pinanggalingan ni na Miraj Manuel Kilua Katana, yung nakakaalala sa nanguna, wala na. Lahat ng kasaysayan ay labang Judea at Roma. Unang bigkas ng Overman ay sa labi ni Zarathustra. Achimenid God King Xerxes, so Diyos ka ng Diyosa, tinapat kay double cross, ikatlong cross sa Golgotha. Okay, fun fact, yung wika ng Hudyo walang letrang X. Kaya Ahasveros ang tawag nila kay Xerxes sa Old Testament. So yung Xerxes na pangalan, di nila kayang bigkasin, parang si Enigma rin. Ayos. Kung gaano ka Xerxes, gago nakakatakot. Sa dami-dami ng pinundar, hindi makapasok-pasok. Sinumpa ka ng magulang, sinumpa siya ng magulang niya mula nung sinilang to. Sumugal ka sa wala. Sumugal ka sa wala, dinouble cross mo sarili mo. Yung nakapangalan na kapalaran mo. Tinadhana si Xerxes Angulo, masulatan ng Xerxes Angulo. Xerxes yung kalaban mo, nagpaka-ermitanyo to, pumasok sa tabernakulo ng Exodus, labas Exodus, mamasapan no. Exit wounds naranasan mo. Over. Execute. Worst round din ni James Overman yung round 3, pero I think still nakuha niya pa rin yan. 10-10-9 ang pinaka final score. That's 29 points for James Overman. Kay Xerxes naman 888. Hindi, 998. Sorry, 998. So that's 18-26. So yun, 29 to 26. I think all 3 rounds James Overman. Ganun lang kasimple. Worst round din ni James Overman tong walang hype moment dito sa round 3 niya. Ganun din kay Xerxes. Unlike sa first 2 rounds, pare silang may mga hype moment pero ibang klase yung yung performance ni James Overman eh. James Overman totol. Yo! Ni boss namin ngayon. Guest judge. Ang boto ng Apex Sayad, Apoc, Zaki, Rafian, Manda, Baliwat, Kumirus. Riyon. Ang boto ng Urado, 3-0 para James Overman. Binoto ko si Yan, 3-0. Malinaw naman, no? James Overman talaga yan. James Overman. Overall, kahit hindi na natin i-round kasi para naman malakas yung nila, 1 to 3. Maganda rin yung material ni Xerxes talaga. Siguro mas lamang siya sa delivery tsaka sa conviction. Hindi talagang every rounds mas malaro yung ginagawa ni James. Medyo mas ma-technical, which is siguro preference, pero yun nga, solid pa rin. Yo, Zaki, binoto ko James Overman. First 2 rounds kay James Overman. First 2 rounds. Aggression versus wit. Malinis performance ni Xerxes. Alam kay James Overman, minsan may stutter pa pero mas lumalanding yung mga suntok niya, mas malinis. Tsaka mas natripan ko yung material ni James Overman. First 2 rounds kuha niya, tapos third round dikit lang, either way yun. Pero James Overman yun. Round 3 dikit, tama naman. Yo, rap numero 6, binoto ko si James Overman. Si Xerxes, sobrang linis. Kung siguro pwede siyang ilagay sa kanta, pang diss track. Yung mga nauusong diss track na karaan. I think, pang gano'n na yung mga sulat niya. Pero kay James Overman, Pang battle. mas malaro. Kaya boto ko all 3 rounds kay James Overman. Pero pagdating sa deliver, kay Xerxes, kung yung sukatan, Xerxes. Pero syempre, laro ng salita, James Overman, all 3 rounds. Yun. So, yun lang guys. Hindi na rin masyadong naging mahaba yung explanation ng mga judges kasi I think yun talaga yung pinaka-story ng battle eh. Ganun lang talaga. So, that's it. Hindi ko na rin patatagalin. At para sa akin, isang solido. Ito yung pinakamalakas sa James Overman na review ko.
Yun, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.